lugar na alam natin na sambahan ng mga tao, pinapasok ng mga naka-uniforme, medyo napakasakit sa mata. No? Meron talaga tayong paghihiwalay. Ihihiwalay natin yung religion ng mga tao doon sa si pastor ay pastor. Hindi siya ang sinasamba ng mga tao ng kingdom, ano? Hindi siya. At yun po ang dapat nating nirespeto at yun ay ang nasa konstitusyon. Araw ng Lunes, kubkubin ng mga armadong otoridad ang iba't ibang compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City para hanapin at arestuin si Pastor Apollo Sigibuloy. Ang KOJC compound malapit sa airport ay tinangkang pasukin ng mga kapulisan ang lugar madaling araw habang nagsasagawa ng dalangin ang mga miyembro at misyonaryo. Sa barangay Tamayong nagkapukpukan at winasak ang gate matapos persahang pasukin ng mga tauhan ng Special Action Force at Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police ang tinatawag na Glory Mountain na isang santuaryo para sa mga misyonaryo ng KOJC. Ang mga pulis ay naka-full battle gear habang ang mga misyonaryo naman na karamihan pa ay babae ay tanging bit-bit lamang ay ang kanilang mga dalangin. Para kay Senador Robin Padilla, ang ginawang pagsalakay sa KOJC ay masakit sa mata. Ayoko na pong palawakin yan dahil sinabi ko na po yan noong nag-uumpisa pa lang ito. Yan na po ang narating ko po. Yan ang nakakalungkot kasi hindi magandang makita yan ng mga mata natin na nangyayari yan sa isang lugar na alam natin na sambahan ng mga tao, pinapasok ng mga naka-uniforme, medyo napakasakit sa mata. Paalala ng senador na isang paglabag sa batas ang pag-atake sa simbahan. Batay sa Article 132, Section 4 ng Revised Penal Code, kulong ang parusa sa sinumang public officer o empleyado na manggugulo o naging bayolente sa isang aktibidad ng simbahan. Sa Article 133 naman ay may nakatakdang kaparusahan para sa sinumang mananakit sa paniniwala ng mga deboto, lalo na kung ito ay ginawa sa isang lugar ng pananampalataya. Sa akin po, diyan natin makikita na dapat meron talaga tayong paghihiwalay. Ihihiwalay natin yung religion ng mga tao doon sa si pastor ay pastor. Hindi siya ang sinasamba ng mga tao ng kingdom, ano? Hindi siya. Siya yung pastor, pero may sinasamba na Diyos yung kingdom. At yun po ang dapat nating nirespeto at yun ay ang nasa konstitusyon. Ang nangyaring dahas na ipinakita ng mga miyembro ng kapulisan sa mga misyonaryo ay hindi nararapat sa sitwasyon ani Padilla, lalong-lalo na wala naman pala doon ang kanilang hanap na si Pastor Apollo. Kung meron po sigurong prueba talaga na nandoon si pastor, siguro pwede po nating sabihin bilang isang criminologist, may warrant, pwede nilang gawin yun. Pero andun ba si pastor? Yun ang tanong. Wala naman dun si pastor, wala naman nangyaring paghuli. Natakot yung mga tao dun sa simbahan. Yun po yung mga bagay na dapat ay naiiwasan po sana natin. Kasunod kay Padilla ay naglabas na rin ng pahayag ang Partido Demokratiko Pilipino o ang political party na PDP. Ikinababahala ng partido ang paraan ng pagkamit ng hustisya at pangangalaga sa karapatang pantao ng kasalukuyang administrasyon. Kinestyon ng PDP kung paano mapapangalagaan ang mga karapatan kung mayroon namang nangyayari na labis na pang-aabuso.